So, magandang umaga, tanghali, gabi. Anumang oras niyong pinanonood tong vlog na ito, nagbabalik si Kuya Dens ninyo mga kapangit para sa ating third series ng ating songwriting content. Ang episode na ito ay pangangalanan nating Parts of Songs and Song Structures. So mga kakuya Dens, nagbabalik ulit ang inyong kuya para sa ating songwriting content. Alam nyo, dapat hindi ito yung ating third part kasi ang nakalagay o nakaline up na third part sa atin ay dapat yung tinatawag na basic music theory. Kaya lang sabi ko, nahati kasi sila sa basic music theory and then naka-insert na doon yung parts of songs and yung song structure. Kung pagsasama-samahin ko sila lahat doon, masyadong jump pack yung title o yung topic rather. So sabi ko hahatiin ko sila sa dalawa para mas ma-discuss natin ito ng mas maliwanag at mas maayos. Therefore, ang ginawa kong episode 3 sa ating songwriting content ay ang parts of songs and song structures. Mahalagang malaman ng isang songwriter ang parts ng mga kanta dahil depende sa parte ng kanta kung ano ang bibigyan mo doon ng damdamin, ng diin, ng mga paliwanag, ng kwento, etc. etc. Kaya dapat sa mga song sections mo, kilala mo siya kung ano siya, para saan siya, at para mas mabigyan mo ng hustisya yung gagawin mong kanta. Hindi kasi dapat na basta-basta na lang tayo susulat ng kanta, tapos eto ganyan, eto ganon, ganyan. Yung mga placement ng iyong diin, yung dynamics, nagkakarambola-rombola na. So, hindi maiintindihan yung kanta mo nun. So, dapat maintindihan ng isang songwriter ano-ano ba yung mga parts ng kanta o yung parts of the song. So, wag na nating patagalin pa, pag-aralan na natin ang parts of the song. Papasok na tayo sa tinatawag na the anatomy of the song. So, himay-himayin natin ngayon ang kanyang parts. Ang mga parts ng song o ng kanta ay ang mga ito. Una, intro, verse, pre-chorus, chorus, bridge, and outro. So, sila yung 6 na parts ng kanta. Usually, hindi naman sila nakikita kompleto lahat sa isang kanta. Depende yan sa sumulat ng kanta. At dapat nyo lang makilala bilang songwriter ang mga ito. At ano-ano ba yung papel nila sa gagawin mong kanta. So, pag-usapan natin ngayon yung intro. Ang trabaho ng intro sa paggawa ng kanta o sa kanta na gagawin mo is just to get the attention of the listeners. So, para makuha mo lang attention ng mga nakikinig. Mostly ang intro ay hindi ganun binibigyan ng mabigat na damdamin sa kanta. Sometimes slow, sometimes soft mood. Although may mga sumusubok na gumagawa ng intro na mabigat, mostly ng kanta ay soft mood lang ang intro. Isa sa mga magandang gawing example para pakita ito ay yung intro ng Ikaw ni Yeng Constantino. So, kinuha ko lang sa gitara kasi yung piano ko hindi gumagana. Okay? Yan. So, ganun lang siya ka-smooth. Diba? Pasukan ng sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw. Smooth lang siya para lang makuha yung attention nung nakikinig sa'yo, ng mga listener ng music mo. Wag nyo nang hahabaan ng paggawa ng intro. So, mostly, kung kanina, tig-isang bara yung kada chords. So, dapat mga mahaba na yung 4 na bara para sa intro. Okay na yun. Makakapag-suit na yun ng mood ng makikinig. Makukuha mo na yung attention niya. Okay? Ang paggawa ng intro, depende sa'yo. Pero wag mong masyadong habaan. And as much as possible, soft mood lang ang intro. So, ang intro ay nagpapakilala ng iyong kanta at kumukuha ng atensyon ng mga makikinig. Verse. Ang verse naman sa ating kanta ay ito naman yung nagpapaliwanag ng chorus base sa natutunan ko. Dito ka nagkukwento kung bakit mo sinasabi yung chorus. Yun yung usually na structure ng ating verse. Kasi si chorus, yun yung pinakamensahe mo sa kanta. So, si verse
ay nagpapaliwanag noong bakit yun yung sinasabi mo sa chorus para mabuo natin ang istorya ng kanta. Usually, sinasabi naman ng iba, dito ka gagawa ng story. Pero dapat mong tandaan, ang verse, ang ginagawa mong story doon ay nakakonekta kay chorus o nagpapaliwanag kung bakit yun ang sinasabi mo sa chorus. Mostly, sa natutunan ko rin, no, galing sa mga sikat na composer, ang verse ay dapat maikli lang. Hanggat maaari, ang kantang gagawin mo, makarating kaagad sa chorus. Pero marami na rin ngayon na gumagawa ng verse na medyo mahaba. Pero sabi ng mga naunang composer sa akin, mostly dapat ang verse maikli lang, dapat makarating kaagad kay chorus. So si verse ay nagsasabi ng kwento patungkol sa iyong kanta at nagpapaliwanag kung bakit yun ang sinasabi mo sa chorus. Yun ang trabaho ni verse. Kaya kung papakinggan niyo yung kantang Ikaw ni Ian Constantino, yun muna gagamitin kong example, di ba? Parang sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw. Parang ikinukwento niya yung yung kung bakit yun yung sinasabi niya sa chorus. So magkakonekta sila at kailangan naman talaga magkakonekta ang verse at ang chorus. Pre-chorus. Si pre-chorus ay optional. Pwede mong ilagay sa kanta, pwede mo ring hindi na ilagay sa kanta. Pwede nang hindi ka maglagay ng pre-chorus. Mostly naman, ang pinaka-importante talaga kay kanta, si verse, si chorus. Minsan nalagay natin ng bridge. Kaya si pre-chorus ay bahala ka kung lalagyan mo o hindi. Ano naman ang trabaho ni pre-chorus? Si pre-chorus kasi ang maghahatid from verse to chorus. Usually, sabi ng ibang mga composer, si pre-chorus pwedeng mag-contain ng same lyrics ni chorus. Although, mostly ng pre-chorus na nakikita ko, parang yun nga, nagtatawid sila kung ano yung sinasabi sa verse, itinatawid lang nila papunta doon kay chorus. Kaya minsan, parang it's usual na lang, hindi naglalagay ng pre-chorus. Pero pag ako nagsusulat ng kanta, may mga pre-chorus talaga akong inilalagay. Kung mapapansin nyo dun sa kanta ng Ikaw ni Yeng, wala siyang pre-chorus. Okay? Pero ako pag sumulat talaga ng kanta, may mga pre-chorus akong nilalagay para ma-enhance pa yung story. Depende sa iyo yan bilang songwriter kung gusto mo lagyan ng pre-chorus o hindi ang iyong kanta. Okay? Chorus, ang pinaka-importanteng part ng iyong kanta. Si chorus ang pinakapuso ng kanta. Ito yung dahilan kung bakit ka gumawa ng kanta. Dito rin kinukuha yung title ng kanta. So dapat mataas ang dynamic niya kaysa kay verse at kay pre-chorus. Kasi madidistinguish natin ang part ng song depende sa dynamic o sa damdamin na ibinibigay mo sa mga part section. Halimbawa kung yung Ikaw, sa pagpatak, napaka-slow niya. Pagdating sa chorus, Ikaw, medyo mataas yung kanyang pitch na nagdidistinguish sa kanya doon kay verse at kay chorus. Usually, pag nagsusulat ako ng kanta, mag-a-advance ako ng konti, inuuna ko ang chorus kasi yun yung pinaka-puso ng, ng kanta eh. Ito yung pinaka nagdadala sa kanya kung bakit yun yung kanta. So, si verse nga, ulit ko, ipinaliliwanag niya lang kung ano yung sinasabi kay chorus. Baba, kung gusto mong sabihin sa kanta, mahal na mahal kita, ganun. So, si chorus, dun mo siya ibubuhos, yung message kung bakit mahal na mahal mo siya. At ipaliliwanag mo naman dun kung bakit mo siya minamahal. Sa verse, si chorus importante na maganda ang pagkakasulat sa kanya kasi ito ang magpapakilala ng kanta mo. Usually, hindi ba? Sa mga kanta na naiisip mo, chorus ang natatandaan mo. Chorus talaga yung kinakanta mo usually. Chorus talaga yung nagmamarka sa isip mo, doon ka minsan nagkakaroon ng tinatawag ng last song syndrome. Okay? O kaya yung paulit-ulit mong kinakanta sa isip mo o sa sarili mo, usually yun tumatama sa'yo. Kasi yun yung pinakapunto ng kanta. So sa pagsulat natin ng kanta, pwede mong gawing technique, unahin mo chorus. So si chorus yung pinakapuso ng kanta, andito yung mataas ang dynamics, dapat mas mataas ang dynamics kaysa verse at kay pre-chorus, at dito yung pinakamensahe ng kanta mo, bubuuhin. Okay? Bridge. Kung maglalagay ka ng bridge, dapat ang reason mo sa paglagay ng bridge is itataas mo siya sa another pace or itataas mo siya sa another key or bibigyan mo ng mas mabigat na dynamic yung kanta. So, pwedeng may bridge, pwedeng walang bridge. Kapag gagawa ka ng bridge, ayon sa natutunan ko kay Doc Mon, para matest mo kung effective ang paggawa ng bridge mo, dapat pag plinay mo yung buong kanta at nagtapos ka dun sa bridge, hindi mo feel na kumpleto yung kanta.
dapat pag nag-bridge ka, after ng bridge, mabibitin ka. Yun ang effective na bridge, no? Yun yung paggawa na effective bridge according kay Doc Mon del Rosario. Kung pag-play mo at pagtapos mo ng bridge, na-satisfy ka dun sa kanta, hindi effective yung bridge. So, nasa sa iyo kung gagawa ka ng bridge o hindi. Mostly ako gumagawa ng bridge, hindi rin gumagawa ng bridge. Depende sa mood na kanta na sineset ko. Kung kailangan kong itaas, di lalagyan ko siya ng bridge. So, yun yung silbi ng bridge. Magtatawid lang siya ng kanta from another pace or another dynamics na mas mataas, or i-change key mo yung kanta from half step or whole step. Okay? Lastly, si outro. Si outro, halos kapareha lang ni intro. Kaya nga lang, si outro ay yung magtatapos kay ending. Parang sometimes it's a soft ending para sa kanta. Isang message na malupit galing sa kanta. Minsan, inuulit na lang yung pinaka-key lyric galing dun sa chorus. Yun si outro. Mostly, hindi naman ako nakakita ng outro sa kanta. Mostly meron. Isa sa mga gustong-gusto kong outro na ginawa sa OPM, yung outro ni Rico Blanco dun sa Antukin. Gumawa na lang tayo ng paraan. Tapos gumawa na lang tayo ng baby. May something eh. Gumawa na lang tayo ng paraan. Tapos end. Yun yung mga usually part ng outro. So, yan yung mga part ng songs. Ulitin natin ha. Intro, verse, pre-chorus, chorus, bridge, and outro. Okay? So, dahil familiar na kayo sa tinatawag nating parts of song, si intro, si verse, pre-chorus, chorus, bridge, and outro, pasok tayo dun sa tinatawag nating song structures. Ang song structures naman kasi ay paano mo ginawa yung sequence ng kanta mo. Meron tayong mga basic song structures na ginagamit. Napapakinggan na natin yan sa mga kanta, sa mga favorite nating kanta, sa mga favorite nating songs. Napapakinggan na natin, pero hindi natin alam na yun pala yung pagkakagawa niya. So usually, may mga basic tayong song structures. Kaya papasukin na natin ang pag-aaral natin dyan ngayon. So, naputol tayo kasi nakalimutan ko mag-charge ng battery. Lesson learned. Pag mag-shoot ng vlog, mag-charge ng battery. So, balik na tayo doon sa song structures. Song structures ay ang sequence ng inyong kanta o yung kanta na ginawa mo based doon sa parts na pinag-aralan natin earlier in this video. Okay, so si song structures, gagamit tayo ng letters to indicate anong parts ba yun ng kanta. So, we have A for verse, B for chorus, C for bridge. Again, A si verse, B si chorus, C si bridge. Baka hinahanap nyo si pre-chorus. Si pre-chorus kasi hindi na nalalagyan ng letters on indicating the song structure. Pwede nyo sang isingit between verse and chorus, of course. Okay, pero yung mga modern na kanta ngayon, marami may mga pre-chorus na o kung ano-ano pang parte ng kanta. So, hindi na siya ginagamitan ng letters. This is only basic song structure, okay? So, ano-ano yung mga basic song structure na yun? Meron tayong nakikitang song structure na ang structure na ay A, and A. So, technically, puro verse lang siya. Anong mga song ang nakikita nyo ang song structure is A. Ito yung mga kanta na ginagawa for hymn song sa mga churches. Okay? Mostly, hindi naman lahat ang song structure ng mga hymn songs, lalo na yung mga before services, kumakanta muna para sa kanilang church services. Mapapakinggan ninyo, mostly ng mga hymn na kinakanta ay nasa structure na ganito. Okay? Another is we have A, B. Ayan. So, verse, chorus, verse, chorus. Ganun lang tumatakbo yung kanyang kanta. Pwede mo rin namang dugtungan niya ng A, B. Pwede yon. Pwede mas mataas yung chorus dun sa yung third chorus sa second chorus na sinundan niya. Pwede yon, nadugtungan. Meron naman tayong A, B, C. So, verse, chorus, bridge. Mga ganyang form of songs. Pwede naman dugtungan niya ng B. So, pwede. Kuya, pwede ba na umabot sa 5 ang song structure? Pwede po yon.
pwedeng 4, pwedeng 5. Meron nga ako nakita, halos 3 lang. Meron naman ako nakita, 2 lang. Depende kung anong kanta ang sinusulat po. Pero mostly nang nakikita kong mga kanta ngayon, especially in OPM, yung pangatlo ang ginagamit nila. Tapos, nagdudugtong na lang sila ng final na part, which is some nagre-repeat na lang sa chorus. So, yan ang song structure na pwede nyong magamit sa pagsulat ng kanta. So, parang di naman kayo malito sa ibang song structures, So, ginawa ko na siyang pangalan mismo ng song structure. Mostly, ng mga kanta na ririnig ko ngayon sa panahon na to, pati yung mga OPM, ganito ang structure. So, sinama ko na yung intro. We have intro, and then nag-verse, nag-pre-chorus, chorus, and then bumalik sa verse, pre-chorus, post-chorus, tapos nag-bridge, and then in-end dyan ng another chorus. Sometimes, ginagawa pang twice yung ending na chorus na ginagawa ng isang songwriter. So, ganyan yung structure na nangyayari sa kanta na ginagawa common ngayon sa panahon ngayon. So, itong dalawa, medyo malumanay, and then paakyat, matinding dynamics, bababa ang damdamin sa second verse, tapos paakyat na naman, and then umakyat na naman sa dynamics, at umakyat pa ulit sa bridge, and then sa chorus, minsan sa bandang dulo, lalo pang umaakyat yan. Ngayon, yung iba, para effective yung biglang pagpatay ng damdamin ng kanta, nilalagyan nila ng outro. So, ganyan ang song structures. I hope sa pagtuturo ko nito, naintindihan nyo kung paano gagawin ang mga kanta. Uulitin ko lang, para mas maayos. Sa intro at sa verse, yan, malumanay yan sila, malumanay. Kung lalagyan nyo ng pre-chorus ang inyong kanta, syempre, tataas ng konti ang damdamin sa pre-chorus. And then, si chorus, mataas talaga ang dapat ng damdamin yan. Dahil yan ang pinaka-puso ng kanta mo. Ayan yung pinaka-banner ng kanta mo. Diyan nang gagaling ang title. So, babalik sa verse, medyo bababa na naman ang damdamin. Si pre-chorus, tataas ng konti. And then, si chorus, ayan na naman yung damdamin, dynamics. And then, pataas sa damdamin sa bridge. Again, ang paggawa ng bridge, para matesting mo kung effective yung bridge na ginawa mo. Pag kinanta mo yung buong part ng kanta, pagdating sa bridge, nabitin ka sa kanta, effective yung bridge na ginagawa mo. And then, tutuloy sa iyong next part, which is sometimes ginagawa nila, repeat lang ng chorus na mas dynamic pa dun sa mga naunang part na chorus. So, ganyan ang paggawa ng kanta according to the song structures na meron yung kanta. Para mas maganda yung discussion natin about songwriting, total na discuss na natin yung song structure, bibigyan ko kayo ng song assignment, So, create lang kayo ng kanta sa mga gustong matuto talaga mag-compose na ganito ang structure. Verse, chorus, verse, chorus, and then another chorus na mas mataas yung dynamic ng chorus kaysa dun sa mga naunang chorus. Okay? So, ito muna yung training ground din nyo. So, basic yan na song structure. Tingnan natin kung anong kalalabasan. So, pwede nyo rin i-share. Kung meron kayong YouTube channel, di i-share nyo dun sa YouTube channel. Tingnan natin. Kung gusto nyo naman, ipakita lang doon sa Facebook. Meron naman tayong Facebook page, Kuya Dens. So, ilagay nyo doon. So, yan. Bigyan ko kayo ng assignment para kahit makita ko kung talagang nag-i-improve kayo in songwriting, kung talagang gusto nyo maging songwriter. So, that's it for our songwriting content part 3. Ayan. So, part 3 na tayo. So, dahil nga hinati ko yung isang episode sa dalawa, instead na 4 yung magiging songwriting content natin, gaya ng sinasabi ko ng unang video, nagiging 5 na siya ngayon. So, meron pa naiiwan tayong 2 episode. So, yung isang naiiwang episode is all about music theory, basic music theory, para kahit paano naman may alam kayo within yung mga rudiments kung tawagin, And then, the last one na episode na iiwanan ko sa songwriting content is how to create songs or how to write songs Kuya Dens style. Tuturo ko doon sa last video kung paano ako nagko-compose mismo, yung style ko mismo. Baka kasi sakaling makapulutan ninyo at may matutunan kayo. Kung meron kayong gustong sabihin about this video, open po ang comment section. Just leave it there. Sulat lang kayo. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa episode na to, sulat lang din po kayo sa comment section. And para sa mga bagong nanonood, please subscribe our channel. At sa mga dating nanonood, please share these videos para dumami ating mga Kuya at mga kapangit. So, may 2 episode pa para sa ating songwriting content. At abangan nyo ang mga susunod pang mga videos na ilalabas natin pagkatapos ng songwriting content nito. So, hindi ko na pahabain pa. This is Kuya Dens. Nagpapasalamat sa inyong panonood. Kuya Dens. Salamat mga kapangit. Signing off. Thank you!